ba? Bakit ba lagi ko naiisip yun? Huminto si Thunder at nilingon ako. Nasambit ko ng malakas ang nasa isip ko. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko sa isip ko. Sinubukan kong muling hatakin ang kamay ko sa kanya na mas lalo niya lang hinigpitan. Why are you blushing, love? Ano bang naisip mo? Care to share it with me? Napaubo-ubo ako. Hindi pa ako nababaliw para sabihin sa kanya na hindi ko makalimutan ang natatagong parte ng katawan niya na nakita ko. Ang natatagong parte na tuwing naiisip ko'y nagpapainit ng husto sa mukha ko. Are you okay? Lumapit siya sa akin at tinagod-hagod ang likuran ko dahil sa pag-ubo ko. May gumapang nainit sa katawan ko. Kakaibang init na hindi ko alam bakit ko nararamdaman. Bitawan mo na nga ako! Gusto kong pagtakpan ang kakaibang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng galit sa kanya. Matatapos ng break time ko na hindi pa ako nakakakain ng dahil sa'yo. Ano bang kailangan mo? Hindi nagsalita sa Thunder. Matama niya lang akong pinagmamasdan. Tuwing matititigan ko ang mata niya, parang hinihigop niya ang kaluluwa ko. His beautiful eyes always give indescribable feelings inside me every time he gazes at me. Yumuko ako't kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko na kayang tagalan ang maririin niyang paninitig sa akin. May kakaiba akong nararamdaman na hindi ko kayang pangalanan. Stop biting your lips. You inviting me to kiss at heart until it bleeds. Wala kang pakailam kung gusto kong kagatin ang labi ko. Ano bang problema mo? Mabilis ang naging kilos ni Thunder na hindi ko inaasahan. Hinawakan niya ang bato ko at mariin at may panggigigil ang ginawa niyang pag-angkin sa labi ko. He bites my lower lip para maipasok niya ang panghas niyang dila sa loob ng bibig ko. His tongue explores inside my mouth. Dalang-dala ko sa paghalik niya. Gusto kong tugunin ang halik niya. Ginaya kong ginagawa niya. Bawat paggalaw niya ay nilalabanan ko. Hindi ko alam kung tamang ginagawa ko. Naglalagablab na apoy ang pumupuno sa katawan ko sa patuloy na paghalik ni Thunder. Someone cleared their throat that making us stop kissing. Nang mapatingin ako sa likuran ni Thunder, may nakakalokong ngisi sa mukha si Jeremy. Mapanukso ang tingin niya sa akin. Bigla ako nakaramdam ng hiya. Siniksik ko mukha ko sa dibdib ni Thunder para itago kay Jeremy. Ano ba yan, Sophia? Nakakahiya ka talaga. Nakikipaghalikan ka sa hindi mo naman boyfriend. Sigaw ng isip ko. Mas lalo ako nakaramdam ng hiya. Naramdaman ko ang pagyakap ni Thunder sa akin. Ano ba yan? Nakakahiya. Nasambit ko na naman ang malakas ang nasa isip ko. It's okay, love. He's gone. Don't be ashamed to others seeing us kissing. I like kissing your lips. Umalis ako sa pagkakayakap niya at lumayo ako sa kanya. Ikaw kasi, lagi ka na lang nangahalik. Sumusobra ka na, Thunder. When you call my name, it gives me shivers. Can you say it again, love? Tigil-tigilan mo ako sa mga paganyan-ganyan mo. Umalis ka na at oras na nabalik ko sa trabaho. Dahil sa'yo hindi na ako nakakain. Tumalikod na ako sa kanya. Napangiti ako ng lihim. Ayoko makita niya na may epekto sa akin ng mga pambobola niya. Mukhang babalik ako sa trabaho nang hindi kumakain. Nagulat ako nang muli niyang hinawakan ang kamay ko. Hatak-hatak niya ako at hindi ko alam kung ano na naman ang plano ng kuton lupa na ito. Pinagmamasdan ko ang kamay niya nakahawak sa kamay ko. Ang malaki niyang palad, kayang-kayang ikulong ang maliit kong palad. Pinagmasdan ko ang kasuotan niya. Nakasuot na naman sa Thunder. Sa kasuotan namin makikita kung gaano kalayo ang agwat ng buhay namin. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng pangliliit sa sarili ko. Ayokong nakakaramdam ng ganito. Lumaki akong kontento kung anong meron ako. Pangarap ko lang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng simpleng buhay. Pumasok kami sa isa sa VIP room ng restaurant. Naamoy ko agad ang masarap na amoy ng mga pagkain. Nang bitawan ni Thunder ang kamay ko at umalis siya sa harapan ko, inalaki ang mata ko sa dami ng pagkain nakahain sa lamesa. May mga darating ka bang kasama? Hindi ko napigil ang itanong ang nasa isip ko. Just us, love. Nanlaki ang mata ko. Sa dami ng pagkain sa mesa, hindi naman yun namin kayang ubusin. Ang dami naman yan. Nagsasayang ka ng pagkain. Hindi natin yan kayang ubusin. Giniya ako ni Thunder patungo sa mesa. Pinaupo niya ako at ginawa niya na naman ang paglalagay ng pagkain sa plato ko ng maraming pagkain. Sa ilang beses na nagkakasabay kaming kumain, kinikilig ako sa pag-aalaga niya sa akin. A simple gesture of Thunder na nagpapakilig sa akin at unti-unting nagpapatibag sa pader na iniharang ko sa sarili ko. Salamat. Nagsimula na akong kumain dahil gutom na ako. Hindi pa rin umaalis sa Thunder sa tabi ko. Nakatayo pa rin siya. Tumigil ako sa pagkain at tumingala ako sa kanya. Mariin na naman ang pagkakatitig niya sa akin. Bakit, Thunder? May problema ba? Hindi ka ba kakain?
Papanoorin mo na lang ba ako? Mahinahon kong tanong sa kanya. It's the first time you said thank you, and you didn't complain when I put a lot of food on your plate. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ba ako nagpapasalamat sa tuwing gagawin niyo ito sa akin? Gusto kong mangiti sa nakikita kong tuwa sa mukha niya. Ganoon ba? Simula ngayon magpapasalamat na ako. Salamat sa masarap na pagkain, Thunder. Umupo ka na't lalamig ng pagkain. Ngumiti ako sa kanya. May pagtataka sa mukha ni Thunder. Nakakapanibago ka. Are you planning something, love? Muli ako napangiti. Hindi ko inaasahan na pag-iisipan niya ako na may pinaplano dahil hindi ko siya sinusungitan. Hindi ko na napigilan ang matawa sa mukha niya. Wala akong planong gawin sa'yo, Thunder. Umupo ka na at kumain bago pa ako mainis na naman sa'yo. Nagmadali si Thunder na umupo. Pailing-iling ako. Lihim akong nangingiti sa pagkakataranta niya. Tumayo ako sa tabi niya at nilagyan ko ng pagkain ng plato niya. Nang matapos ako'y bumalik na ako sa kinuupaan ko at sinimulan ko ng kumain. Nang sulyapan ko sa Thunder, hindi pa rin ito nagsisimulang kumain. Nakatingin lang ito sa akin ng may pagtataka. Kumain ka na, Thunder? Saka lang nagsimulang kumain sa Thunder. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Hahayaan ko muna ang sarili ko na may isang lalaki na lumapit sa akin at papasukin sa buhay ko. Kung saan man ako dalhin ito'y bahala na. Thunder's POV. What's happening, dude? You smell like a crazy asshole. I smell ear to ear when I remember Sophia's beautiful face. Sa tuwing hahalikan ko siya, I feel wanting more and more of her. Sa Sophia, ang bukod tanging babaeng hindi na kailangang magpapansin sa akin because she already has my full attention. What do you need, dude? Makikabalita ka ba tungkol kay Ivan? Mukhang tinamaan ka talaga sa kapatid ng asawa ko, dude. Kung paglalaro lang ang plano mo kay Sophia, huwag mo nang ituloy. Baka kung ano magawa ng asawa ko sa'yo. Sambit ni Justin kasabay na isang malakas na halakha. Asshole. I know, I like Sophia a lot. Pero hindi ko alam kung sapat na iyon para piliin ko siya at talikuran ko ay kalawang buhay na nakasanayan ko. Sa bawat tanong na pinupukol nila sa akin, hindi ko din kayang sagutin dahil naguguluhan ako sa totoo kung nararamdaman kay Sophia. I know she is so special to me at kakaiba ang nararamdaman ko tuwing kasama ko siya. The feeling that I've never felt with any woman before. Hey, are you still with me, dude? Nakatulala ka na dyan. What are you saying again? Napailing-iling si Justin. Don't forget about this coming Sunday. Sa islang celebration ng birthday ni Eliza. Just family and close friends. Tinanguan ko lang si Justin. Nang makaalis ito'y muli akong nahulog sa malalim na pag-iisip about Sophia. Paano kung dumating ang araw na tuluyan ako mahulog sa kanya at papapiliin ako kung siya ang pagiging agent ko? Ang malaking katanungan sa isip ko na paulit-ulit na nagsusubigaw sa isip ko. Kaya ayaw ko noon na magseryoso sa babae dahil sa delikadong buhay na meron ako. Pero pagdating kay Sophia, para ako laging hinahatak papunta sa kanya, kahit lagi siyang galit sa akin. I feel so much excitement every time she's near me. Ang labi niyang nagpapaaliw sa akin. She always put a smile on me every time I think about her. My little fairy. Nagsulyapan ko ang relong pambisig ko. Napatayo agad ako. Alam ko ang oras ng break time niya. Pagkatid ko sa kanya kaninang umaga sa restaurant, agad ako nagtungo sa penthouse ko. Had a quick shower, changed my suit, and now I'm here in my office. TS, Real Estate Corporation is part of my empires. I own a chain of restaurants all over the country and the Black Shield where I'm one of the agents and also the boss. Pagkalabas ko ng opisina ko, agad na tumayo ang secretary ko na noon pa man ay napapansin ko na ang kakaibang mga tingin nito sa akin. Alam ko may kakaiba sa kanya. You can take a day off tomorrow. Hindi ako papasok bukas. I have an important matter to do. Ngumiti ito at nagpasalamat kaya naisipan kong ngitian din siya. Agad akong tumalikod sa kanya. Kailangan ko makarating agad sa restaurant para makasabay si Sophia na kumain. Napapangiti ako habang pababa ng elevator. Maisip ko pa lang ang nakasimangot niyang mukha'y napapangiti na ako. See you in a bit, my gorgeous little fairy. I have an exclusive lift and building. Ako lang ang gumagamit. Kahit ang assistant ko is not allowed to use it. Agad na sumusunod sa akin mga bodyguards ko nang lumabas ako ng lift. Nang makalabas ako ng building, agad ako sumakay sa naghihintay ko ng sasakyan sa labas. TS Kitchen. Okay, boss. Nang makarating kami sa restaurant, agad ako sinalubong ng manager na si Lizelle. She knows who I am.
Nang tingnan ko siya, nakuha ganito ang ibig ko sabihin. Ayokong malalaman ng lahat kung sino ako. Ilang araw na lang din naman malalaman na ng lahat na ako ang may-ari nito. Dahil kay Sofia kaya ilalantad ko ang pagkatao ko. Gusto ko siyang mabantayan. Kung kailangan ko magpunta dito everyday, gagawin ko. Agad ko sinabihan si Lizelle na magpadala ng mga pagkain sa isang VIP room at hindi nakalimutan ng paboritong pagkain na Sofia. Agad ko siyang tinawagan habang nakaupo ako sa VIP room. Hindi ko napigilang mapahalakhak sa mga pagsusungit niya. Nakaramdam ako ng galit nang makarinig ako ng boses ng lalaki na kausap ni Sofia. I'm so ready to punch that guy that's talking to her at nag-aaya na sabay silang kumain ni Sofia. You better stay away from my girl before I break every bone in your body. Sigaw ng isip ko habang masama akong tinitingnan ang lalaking may kapayatan. Namutla ito, panandalian at nang magsalita ito hindi ko napigilan ng mapangiti. Nang marinig ang tawa ni Sofia, napatitig na naman ako ng matagal sa kanya. I kissed her again. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naangkin ang labi niyang pinanggigilan ko. Ang labi niyang alam kong ako pa lamang ang nakakahalik. Ang labi niyang hindi ko papayagan ng sino man na halikan siya. Hindi ko inaasahan na magpasalamat siya at ang pagiging mahinahon niya ngayon. Baka lalo akong mahulog sa kanya sa ipinapakita niyang ibang side ng isang Sofia Ramos. Napapatulala ako sa mga ikinikilos niya ngayon. She even put food on my plate. What the hell is happening right now? Is she planning something? Sigaw ng isip ko. Hindi ako sanay sa Sofia na nasa harapan ko ngayon. Kanina lang sobra ipinapakita niyang pagkadisgusto sa akin. Now she's so nice and sweet. She even smiled at me. Ang ngiti niyang humahaplo sa puso ko. Tumigil ka nga sa kakatitid mo, Thunder. Hell, what's going on? Kanina niya pa ako tinatawag sa pangalan ko sa mapang-akit na boses. Nasanay na ako sa parating niyang pagtawag sa akin na Mr. Simpson. Kaya ngayon hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa malambing niyang pagtawag sa pangalan ko. Looks like my little fairy is planning something. Muling sigaw ng isip ko. What is she up to? Hindi ako mapakali sa kinaupan ko sa mga ginagawa ni Sofia ngayon. Isa akong magaling na agent pero hindi ko magawang mabasa kung anong nasa isip ng babaeng tigre ko na naging babaeng mahinhin at maamo pagkatapos ng halik na pinagsaluhan namin kanina. Is it because of the kiss? Kaya siya bumait sa akin? John, nababaliw ko sa kakaisip kung anong iniisip ni Sofia ngayon. Kailangan sigurong ulitin ko ang halik na ginawa ko kanina para mas lalo siyang bumait sa akin. I giggle just the thought of kissing her again. Sophia's POV. Hindi ko talaga alam kung ano ang gusto ni Thunder sa paglapit-lapit sa akin. Nanghanda na akong subukan na papasukin siya sa buhay ko, saka naman ito hindi napakita. 5 araw na ang nakakaraan ng huling pagkikita namin. Kung kailan gusto ko subukan na makipaglapit sa kanya, saka naman ito hindi nagparamdam. Kahit tawag o text man lang, hindi man lang nito ginawa. Kaya pagkayamot na naman ang nararamdaman ko sa kanya. Bakit nanunulis na naman yung bibig mo? Miss mo na bang kusinero mong hot? Ikaw, miss mo na bang pagpaparusa ni Tandang Ivan sa'yo? Biglang sumimangod si Isay na ikinatawa ko. Natatakot din ako na maaring lokohin din ako ni Thunder katulad ng ginawa ng boyfriend ni Isay na mapanakit. Mga paasa at mga walang kwentang lalaki. May pinagdadaanan ka na naman, Sofia. Tara na, ngayon darating yung may-ari nitong restaurant. Excited na akong makilala siya. Baka gwapo at masarap para maipalit ko man lamang kay Ivan. Isay, huwag ka magpantasya. Matanda na may-ari nito. Baka nga may asawa na yun. Sabi ng manager namin darating ng bandang hapon na may-ari nito. Sabi galing Amerika. Sabi naman ng iba galing sa Italy kaya ayokong nakikinig sa mga chismis dahil iba't iba ang mga sinasabi. Marami nagsasabi na bata pa't sobrang gwapo na may-ari nito na tinatawanan ko lang. Ang alam ko talaga yung matanda na may-ari nito ayon sa mga kwento nila Ate Mia at si Mark noon. Sofia, kanina ka pa natutulala dahil basta kusinero mo? Simula nang makita ni Isay sa Thunder's apartment ko, hindi na niya ako tinitigilan sa kakatukso sa kutong lupa na iyo na paasa. Tara na nga, magtrabaho na tayo. Malapit ng hapon. Alam ko isasara ang restaurant bandang 1 o'clock para sa pagdating na may-ari at ng mga kaibigan nito. Sabi ni Manager Sungit, kailangan nating ayusin ang itsura natin para presenta. Ano ngayong kadugtong, Sofia? Kahit kailan talaga'y walang araw na hindi ako tumawa kay Isay. Presentable. Tulungan mo na lang ako maglinis ng mga table, Isay. Sofia, Isay, puro kayo daldalan dyan. Ayusin niyo na mga mesa, darating na sa boss.
Nagalit na naman ang babaeng galit sa magagandang katulad natin. Bulong ni Isay na ikinatawa ko. Huwag mo na nga akong kulitin, tapusin na natin ito, baka masagawa na naman tayo. Pagpatak ng 1 o'clock, humilara kami sa may pintuan para salubungin ang pagdating na may-ari. Katabi ko si Isay na kanina pa ako sinisikot kinukulit. Kaya masama lagi ang tingin sa amin ni Ma'am Lizelle na nasa malapit sa pintuan. Ako ang nasa hulihan ng hilera. Napatingin kami lahat sa labas ng restaurant ng pumarada ang magagarang sasakyan sa tapat ng pintuan. Nawala ang paningin ko sa labas nang muli akong kulitin ni Isay. Tumigil ka nga, Isay, sa kakadaldal mo. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan, parang nag-slow motion ang pagpasok ni Thunder Simpson. May 2 pang lalaki na katabi nito. Ang isa ay si Kuya Justin, ang asawa ni Ate Eliza, at ang isa ay si Kuya Charles. Bakit nandito sila? Kaibigan ba sila na may-ari? Bulong ko. Napatitig ako kay Thunder na agad ding tumingin sa akin. Mr. Simpson, welcome back. Sambit ni Ma'am Lizelle. May mga ilan pang kalalakihan na nakasunod sa mga nakasuot ng black suit. Mukhang mga bodyguards ang mga kalalakihan na nasa likuran nila Thunder. Nagulantang ako na ipakilala ni Ma'am Lizelle si Thunder bilang may-ari ng restaurant. Nanlalaki ang mata ko sa pagkagulat. Isa-isang kinamayan ni Thunder ang mga kasamahan naming nakahilera. Habang papalapit siya sa gawi ko'y lumalakas ang kabog ng puso ko at nanginginig ang tuhod ko. Di ba? Sa Mr. Kusnera mo yan, Sofia? Bulong ni Isay. Mamaya mo na akong kausapin, Isay. Ang sama na ng tingin ni Ma'am Lizelle sa atin. Hindi ko akalain na siya ang may-ari nito. Nginitaan agad ako ni Kuya Justin nang makita niya ako. Lumapit siya sa amin ni Isay na ipinagtaka ng mga kasamahan namin. Walang nakakaalam sa restaurant na kapatid ko ang asawa ng bilyonaryong si Justin Johnson. Good afternoon, sir. Panabay na bati namin ni Isay kay Kuya Justin. How are you, ladies? Okay na okay kami, sir. Maganda pa din. Isang malakas na tawa ni Kuya Justin ang sumunod na maririnig dahil kay Isay. Ang laki din ng ngiti ko. Naitikam ko lang ang labi ko nang kami na ang susunod na kakamayan ni Thunder. Inarapan ko siya na nakita ni Ma'am Lizelle. Isang masamang tingin na ipinupukol ni Ma'am Lizelle sa akin kaya ngumiti ako ng pilit. Good afternoon, sir. Madiin kuntura nang ako na ang kakamayan niya. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at may nakakalokong ngisi siya sa labi na nagpainis sa akin. Para kami nag-aaway sa pamamagitan ng tinginan. Pilit kong hinihila ang kamay ko na ayaw niya pa rin bitawan. Nakatingin na sa amin ang mga kasamahan ko. Ngumiti ako ng matamis kay Thunder. Tanitigan ko siya ng nakakaakit. Agad niyang binitawan ang kamay ko na ikinangisi ko. Napapansin ko tuwing nagiging mabait ako sa kanya, nakikita ko ang pagtataka niya at para itong napapaso sa tuwing tititigan ko siya. Ngayon, alam ko na ang gagawin para tigilin niya na ako. Lihim ako napangiti. Sunulyapan ko siya na nakatingin din pala siya sa akin kaya agad ko siyang inirapan. Dude, baka matunaw na si Sofia sa mga tingin mo. Narinig ko pang sambit ni Kuya Justin. Nagmadali ako makabalik sa kusina para hindi ko na makita ang kuton lupa. Sana hindi ako mag-serve sa kanila. Sana hindi ako. Ilang ko sa isip ko. Pabalik na ako nang makasalubong ko si Ma'am Lizelle. Sofia, ikaw na mag-serve kay boss at sa mga kaibigan niya. Ay naku, mukhang hindi talaga magiging matiwasay ang araw ko ngayon. Bulong ko. May sinasabi ka, Sofia? Wala po, ma'am. Ikaw na, nakakaya ko paghihintayin natin ng boss. Bakit ako pang kailangan mag-serve sa kutong lupa na sinungaling, paasa at mapagpanggap? Hindi ko na napigilan ang pagkainis na nararamdaman ko sa kanya. Bakit kailangan niya itago sa akin kung sino siya? Ano akala niya magkakagusto ako sa kutong lupa na kagaya niya? Sofia, si Poging Kusinero mo pala ang boss natin? Mamaya na tayo mag-usap at baka mainip ang kutong lupa pag hindi agad napagsalbihan. Napabungusgi si Isay sa tinuran ko. Mas lalo lang nadagdagan ang inis ko kay Thunder nang malamang siya ang may-ari ng restaurant na ito. Hi, my name is Sofia, your server today. Can I get you something to drink? Hindi ko sinusulyapan si Thunder at kay Kuya Justin at Kuya Charles lang ako nakatingin. Just water for me, Sofia. Baka magalit ang ato mo pag uminom ako ng ganito kaaga. Hindi ko napagilang mapangiti sa sinabit ni Kuya Justin. Alam ko namang nagbibiro lang siya. Asshole, what do you want to drink now? Nakatulala ka na dyan. Tinapik ni Kuya Charles at Thunder. Kanina pa ito nakatitig lang sa akin. Mataman ako nitong pinagmamasdan. Nakakapanginig ng tuhod ang uri ng tingin niya na pilit kong binabaliwala dahil sa pagkainis ko sa kanya. Whiskey for me. Sambit ni Thunder.
Ang aga-aga alak agad. Napasa po ako sa noo ko nang nasambit ko na naman kung ano nasa isip ko na ikinatawa nila Kuya Justin at Thunder. Maaga pa kasi dude para sa alak, nagagalit ang boss mo. Agad ko sinamaan ang tingin si Kuya Charles kaya nanahimik na ito. Sophia, mine is 1 glass of wine. Sinulat ko agad ang gusto ni Sir Charles. Bakit pag kay Charles wala kang sinabi na maaga pa para uminom? Agad akong tumalikod. Hindi ko pinansin ang tenora ni Thunder. Babaeng tigre, I know you hear me. You better be good to me or else. Mariin ang pagbitaw ni Thunder na mga salita. Agad ko siyang nilungon at pinalakihan ng mata. Nang mapatingin ako sa mata niya, nakita ko ang babala sa uri ng ting ipinupukol niya sa akin. Kala niya ba masisindap niya na naman ako? Biglang pumasok sa isip ko ang pagpalo niya sa pang-upo ko kaya napasinghap ako. Baka ulitin niya na naman pag nagalit siya sa akin. Agad ko siyang matamis na ninitian na nagpalambot sa mukha niyang nagtatagis. Kinatutuwa ko na nawawala ang galit ni Thunder tuwing ngingitian ko siya ng matamis. Para kami nag-uusap sa tinginan lang. Kuya Justin cleared his throat kaya nawala ang tinginan namin. Agad akong tumalikod sa kanila, ngunit nagiinit ang mukha ko. Ano ba yan, Sophia? Huwag kang magbadala sa mga tingin ng kutol lupa. Sigaw ng isip ko. Nang makabalik ako sa table nila, agad kong inilapag ang mga inumin nila. Hindi ko na muling sinulyapan si Thunder. Can I get you anything else? That's it for now. Thank you. Sambit ni Thunder. Agad akong tumalikod sa kanila. Huminga ako ng malalim pagkapasok ko sa kusina. Kanina pa malakas ang kabog ng puso ko tuwing malapit si Thunder sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Tuwing malapit siya, mabilis ang kabog ng puso ko. Nangihina ako sa uri ng tingin niya. Nahuhulog na ba ako sa kanya? Hindi maaari. Nakauwi ako sa apartment ko na sa Thunder pa rin ang laman ng isip ko. Pagkatapos kong ma-serve ang huling order nila, oras na ng uwian ko kaya hindi ko alam kung magtagal pa sila sa restaurant. Agad ko inaya si Isay pa uwi. Sa likod ng restaurant kami dumaan para hindi ko na makita sa Thunder. Ayos ka lang ba, Sophia? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Gusto mo inom tayong dalawa? Total naman weekend na bukas, day out natin. Para masabi mo sa akin ang problema mo. Ikinatawa ko ang huling sinabi ni Isay. Pumayag na rin ako sa gusto niya. Ganito kaming dalawa, paminsan-minsan nagiinuman kami sa apartment na may kasamang iyakan at tawanan paglasing na. Tara, bumili tayo ng alak sa convenience store. Lakarin na lang natin. Maaga tayo magpapakalasing. Bili din tayo ng fried chicken na pulutan natin. Malaki ang gising, sabi ni Isay. Mukhang gusto talaga ako ditong lasingin nang mapaamin sa problema ko. Alam kong may idea na siya sa kung anong nararamdaman ko at kung sino ang problema ko. Habang nasa labas kami ni Isay, kumain na din kami sa isang fast food restaurant. Ang kagandahan ng apartment namin malapit sa mga tindahan at kainan kaya hindi kami nahihirapan. Nang makabalik kami sa apartment ko halos madilim na. Tama-tama sa pag-iinom naming dalawa. Dito na tayo sa sala. Huwag ako nalasing, hatid mo ako sa apartment ko. Sambit ni Isay at mumungisgis na ikinangiti ko. Sunod-sunod ang pag-inom ko ng alak. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng sobrang pagkainis ngayon. Dahil ba sa nalaman ko na siya ang may-ari ng restaurant o dahil ilang araw na hindi siya nagpapakita sa akin. Hindi ko din alam kung bakit ako nagkakaganito nang dahil lang sa kutong lupa na iyon na hindi ko alam kung ano ang gusto sa panggugulo sa tahimik kong buhay. Kahit ilang beses akong inalok ni Kuya Justin noon na magtrabaho sa kumpanya nito, tumutol ako agad dahil ayokong maging mapagsamantala at ayokong isipin ng mga tao na ginagamit ko ang kayamanan ng asawa ng ate ko para maging maayos ang buhay ko. Si Kuya Justin na nagpapaaral sa akin, ayokong pati ang mga pang-araw-araw kong gastusin ay hihingin ko pa sa kapatid ko. Gusto kong magsumikap sa sarili kong paraan. Dahil kay Thunder, nagugulo ang tahimik kong buhay. Pati ang pader na iniharang ko sa sarili ko ay unti-unting natitibag. Hindi ko alam kung anong gusto niya at kung sino ang totoong Thunder Simpson. Ang tanging alam ko lang ay katulad ni Kuya Justin, isa siyang bilyonaryo, babaero at gwapo, hot at may nakakaakit na mata. Mukhang lasing ka na. Pinupuri mo ng boss natin. Hagikik ni Isay. Mukha talagang lasing na ako dahil kung ano-ano na lumalabas sa bibig ko. Nakakainis ang kutong lupang yun. Lagi na lang nanghahalik. Ako naman, pag hinalikan na, hindi na umaangal. Ang sarap kasi ng halik niya. Ako naman ang humagikik sa tinuran ko na ikinatawa ni Isay ng husto. Parang si Kuya Ivan din. Masarap ang parusa niya sa akin.
Nangalumbaba si Isay sa coffee table at nanunulis ang labi na animoy may kahalikan na iginatawa ko ng husto. Mukhang nai-imagine ito si Tandang Ivan. Nakasalampa kami sa sahig na para kami mga bata. Oo, masarap ang halik ni Cotton Lupa na paasa. Bumibigat na ang talukap ko at ang init na ng mukha ko. Lasing na ata ako, Isay. Alam kong hindi na diretso ang salita ko. Tumayo si Isay, muntik na itong matumba na ikinatawa ko pa ng husto. Bahala ka na sa buhay mo, Sofia. Balik na ako sa apartment ko. Muli akong tumawa sa sinabi niya. Pasuray-suray si Isay na naglakad palabas ng apartment ko. Lasing ka na. Hindi ka na nakakalakad ng diretso. Lakbang pintuan ko, bruha ha. Muli akong tumawa. Nangihina ang tuhod ko tuwing susubukan kong tumayo. Ano ba yan? Ikaw may kasalanan, Cotton Lupa, kung bakit ako lasing. Inis kong tinabig ang mga lata ng beer na wala ng laman kaya naglikha ng malakas na ingay. Nahihirapan akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa sahig. Hinabat ko ang shorts at t-shirt ko. Init na init ang pakiramdam ko. Naginawa na ko na matanggal ko sa plot ko at tanging bra at underwear na lang ang suot ko. Sumandal ako sa sofa at ipinikit ko ang mata ko. Para akong bata na nakaupo sa sahig sa pagkakaunat ng dalawa kong binti. Ang sarap sa pakiramdam ng lamig ng sahig sa mga binti ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakapikit at nakaupo sa sahig nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pintuan ko. Bakit kaya bumalik ang bruha? Muli akong tumawa kahit wala namang nakakatawa. Nang subukan kong tumayo, natabi ko ang ilan panlata na wala ng laman kaya muli naglikha ng malakas na ingay na tinawanan ko lang. Hindi ko na sinubukan tumayo dahil sa pangihina ng tuhod ko. Muli akong pumikit. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan ko. Siguro ginamit ni Isay ang spare key na ibinigay ko sa kanya. Bakit bumalik ka, Isay? Inom pa ba tayo? Hindi ko na binubuksan ang mata ko dahil nakaramdam na ako ng hilo. What the hell are you doing, Sofia? Ano ba yan? Bakit naririnig kong boses ng Cotton Lupa? Sofia, 17 ka pa lang, bawal ka pa ng alak. Damn it! Bakit parang nandito siya? Nananaginip ba ako? Mas ibinuka ko pa ang mga hita dahil napakasarap sa pakiramdam ng lamig ng sahig. Shit! Iminulat ko ang mata ko. Nabungaran ko ang mukha ni Thunder na sobrang lapit sa mukha ko. Cotton Lupa. Pinisil ko magkabila niyang pisngi, saka ako bumungisgis. Para kang kabuti. Susulpo tapos mawawala kung kailan handa. Kung kailan what, Sofia? Ang gwapo mo, Cotton Lupa. Paasa ka. Alam mo ba yun? Bigla-bigla ka nalang mawawala tapos magpapakita ka bilang boss namin. Ang lahat mong tingnan kanina habang papasok ko ng restaurant. Para kang anghel na bumaba sa lupa. Para kang modelo. Thunder Samson. Muli akong humagikik. Panaginip lang naman ito kaya sasabihin ko na sa kanya mga nasa isip ko. Do you like me, Sofia? Mabilis akong tumango. I like you a lot, Cotton Lupa. Namimigat ng talukap ko pero pilit ko idinidilat ang mata ko para masilayan ko ang kanyang napakagwapong mukha. Gamit ang hintuturo ko'y pinasadahan ko ang mapulang niyang labi. Ang lambot ng labi mo. Ang sarap mong umalik. Agad kong inabot ang labi niya. Sinakop ko ang malambot niyang labi na lasang mint and whiskey. Hindi ko na kinaya ang pamimigat ng mata ko. Bumikit ako para akong lumulutang sa ere. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Thunder's POV. Boss, phone call for you. Agad kong kinuha ang telepono ko kay Bailey. 5 araw kami nasa mission para protektahan ng isang prinsipe sa England. And today is the day to finally show who I am sa babaeng tigre ko. I can't help but smile every time I remember her lips pouting and her eyes blazing every time she gets annoyed with me. After I hung up the phone, agad akong nagpalit ng damit. Excitement is all over me to see Sofia again after 5 days. The last time I saw her, sobrang bait niya na ipinagtaka ko ng husto. Si Sofia agad ang hinanap ko pagpasok ko sa restaurant. Napapangiti ako ng lihim nang irapan niya ako. Naging babaeng tigre na naman siya. I think she missed me. I murmured. Nakita ko ang gulat sa maganda niyang mukha nang malaman na ako ang boss niya. I can't wait to see her everyday dito sa restaurant. Mukhang magiging exciting ang araw ko lagi dahil napagpasyahan ko na mag-opisina sa DS Kitchen everyday.
Nakakaramdam ako ng inis sa pambabaliwala niya sa akin. Kinakausap niya na maayos sina Justin and Charles while she kept ignoring me. Dude, malalasing ka niyan. Sunod-sunod ang inom mo. Nakauwi na si Sofia. I saw her and Isay exiting the back door of the restaurant. Agad akong napamura. Mukhang galit si Sofia sa akin at hindi ko alam kung bakit. Agad akong tumayo. Sa pagtayo ko'y muntik na ako mabuwal dahil sa hilo. Naparami na naman ang inom ko dahil sa pagkainis sa hindi pagpansin ni Sofia sa akin. Sa penthouse ako nagpahatid pagkagaling sa restaurant. Ayokong humarap kay Sofia na lasing. Baka lalo lang ito magalit sa akin. You better be good to me, love. Kung ayaw mo makita ang wrath ng isang Thunder Simpson. I uttered. Humiga agad ako sa kama hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako, laking gulat ko pa na madilim na sa labas. At nang sulyapan ko ang wall clock, 8 p.m. na. Mabilis ang kilos kong nag-shower at nagbihis at agad kong kinuha ang susi ng Ferrari. I drive faster like I'm at the racetrack. I have an urge to see Sofia. Not seeing her for 5 days. I miss her a lot, kahit alam kong galit siya sa akin. Pagkapark ko ng sakyan ko, malalaki ang hakbang na ginawa ko patungo sa pintuan ng apartment niya. Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ko. Halos gibain ko na ang pintuan nang hindi niya ako pagbuksan.